everyone, it's me again, it's Lourdes. So for today's video, we'll talk about how I met my American husband and our love story. So before that, I hope you subscribe to my YouTube channel and click the link notification below so you will get updated if we'll have our next video. Yun na nga, we're gonna talk about how I met my American husband and our love story. So for today's video, mahaba to. Mahaba to. So, paano ko po ba nakilala yung asawa ko, yung Amerikano kong asawa? So, nakilala ko yung asawa ko sa isang app na tinatawag na Scout. Sino yung may idea ng Scout? Sino ba yung gumagamit ng Scout? Baka nandyan din yung ano nyo, yung true love nyo, di ba? True love. So, dati po is I am a live streamer sa isang app na Scout. Mahilig po talaga akong mag-stream. Kasi, dyan lumalabas yung, yung pagiging, mahilig, yung communication sa iba't ibang tao, ganun. So, may mga iba't ibang akong kaibigan dun sa Scout. And I enjoy it because, nagiging parang nagiging vocal din ako sa iba't ibang tao. And, dun ko nakilala yung asawa ko at, may biglang nag-appear na pangalan na Tommy sa live stream ko. And then, clinic ko na yung profile niya. Naglalib ako dun dati. Clinic ko yung profile niya and then, nakita ko yung profile picture niya. Isa lang yung profile picture niya. So, nung dati, kapag isa lang yung profile picture mo, it means parang fake account ka. So, ako, inayaan ko na. Sabi ko, okay, bahala na. Sabi ko, so, lahat ng pumupunta sa live ko, ginigreet ko, syempre. Kasi, di ba, dapat open ka sa mga, sa mga viewers mo. So, doon nag-start yung relasyon namin ng asawa ko. Pero wala pa yung label. Wala kaming expectation sa isa't isa that time. So, nag-hi ako sa kanya and then, he said hello. Tapos, doon na nag-start. At until everyday na nagla-live ako, pumapasok siya kahit busy siya sa work. Tinitignan niya ako nagla-live ako. Parang nagustuhan na ata ako. Nagustuhan na ako. I don't know kung nagustuhan niya ako. Siguro na lang siya. Na-amaze daw siya sa akin kasi nagla-live ako na ganito ako. Like natural na tao na hindi yung nagpapakita ng alam nyo, gets niyo yung na-point out ko dito. What happened sa aming dalawa is nag-start kami na maging friends sa Instagram. So, I added him on Instagram as a friend. Kasi most of my friend is friend ko sa Instagram. So, nag-chat ako sa kanya, nag-hi. Hindi ko na yun itatago na ako yung nag-hi. So, nag-hi ako. Pero wala akong expectation. Wala talaga. Nag-hi ako. So, after that, nag-usap na kami about past, about sa relasyon namin dati, kung kamusta ba, ano yung nangyari, mga ganun. So, wala pa rin expectation after that. Until 3 weeks na kami nag-uusap, September 27, that day, nag-uusap pa rin kami as a friend. And then the next day, sabi ko, ano ba yung namin? Ano ba yung status namin? Sabi ko, ano ba to? Sabi ko, may label ba or anything? So, kasi everyday kami nag-uusap. So, na-expect ko na parang may something din. So, sabi ko sa kanya, ano tayo? So, sabi niya, kasi ayaw niya din mag-commit sa isang relasyon na long distance kasi may past din siya, may past din ako. So, nangyari, sabi namin, itry namin na maging boyfriend and girlfriend, long distance. So, tinry namin. So, yung una-una namin na parang pa siya, parang na-awkward ako kasi parang wala kaming spark sa isa't isa. Tapos, komportable lang kami sa isa't isa, which is, yun yung maganda, komportable kami. So, yun na nga, sa dating stage na, September 28 naging official na kami na. So, wala pang hindi siya like, mahal na mahal kita, may pa ganon, hindi ganon, yung namin, yung dating stage namin. Parang merong pang hiya sa isa't isa, parang parang, pinipigil pa talaga yung emosyon na pinapasa. Sure. So,
yun yung ano namin, yung dating stage namin. Until parang naging komportable na talaga kami sa isa't isa na, ay, mahal ko siya, you know? Yung napupul ka sa sa isang tao na pero medyo mahiya, ganun. So, naging official na talaga kami, naging I love you, tapos nagtawagan na kami ng my love. My love yung tawag namin sa isa't isa. And you know, I wanna share it to everybody. Kasi hindi naman hindi naman unique yun eh. Lahat naman ng tinatawag sa mag-couple ngayon, my love, may mga ganun-ganun, honey. So, the next couple months, like 2 months after ng dating stage namin, he decided to book a plane ticket. Sinabi niya sa akin, nabigla ako. Syempre, meron din akong past na mga, you know, mga naging jowa din, na iba't ibang lahi. Tapos, one time, pinagdarasal ko talaga sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kapag may isang tao talaga, kasi ako, gusto ko magkaanak ng alam mo yun, yung mix. Gusto ko talaga yan. Nakikita ko kasi madami sa mga YouTube. So sabi ko, gusto ko magka-mix na baby. Syempre gusto ko din ng whole family din. Hindi broken family. Kasi hindi ko din yan na-experience. And also, nakuha ko din yan sa magulang ko na, you know, kahit ano mangyari, we'll stay together, you know, for good and for bad, or for sickness, for health, ganun. So, sabi ko, kapag ito talaga, sabi ko, nagpa-pray ako, sabi ko, kapag ito talaga, Lord, ibigay mo, tapos mag-book ng plane ticket, and seryosong i-meet ako in person, and i-meet yung family ko, sabi ko, siya na talaga. So, binigay ni Lord yung, yung prayer ko talaga, yung hinihingi ko. So, nag-book siya ng plane ticket, na November that month, nag-book siya. And then, nag-book siya ng plane ticket to go in the Philippines to see me, to see my family ko. So, nung dating stage, nagbi-video call kami syempre. Everyday nagbi-video call. Tapos nakikita niya din yung family ko. Nagiging close na din siya sa family ko. And then, hindi din ako nag-expect na magbo-book siya ng plane ticket. Kasi, parang naano na din ako sa mga past ko din. So, January 2023, yung yung pagpunta niya sa Pilipinas. So, that was November. Syempre, excited, di ba? Sino ba naman hindi excited? First time. So, nag-book na siya. Sabi ko, seryoso na talaga to. Sabi ko, excited ako na kinakabahan. Syempre, first time ko. So, yun na nga, January 2023, nagkita kami in person ng asawa ko. Nung pa kami, magjowa. So, sinundo siya namin sa airport, kasama yung kuya ko, and then bunso kong kapatid na babae. It's nice to see you. After that, nung sinundo siya namin sa airport, that was January 2023, di ba? So, yung that week is meron kaming festival na sineselebrate every year sa Iloilo City, which is yung Dinagyang Festival. So, it's like end of the week of January na sineselebrate namin yung Dinagyang Festival. Every, weekend, Saturday or Sunday. So, yun yung plano namin. That's why nag-book siya ng January 20 kasi may Dinagyang Festival, which is I want him to witness kung ano talaga yung Dinagyang Festival sa Iloilo City. So, may mga may mga pictures kami na nag-enjoy, and then he just stayed in the Philippines for only 7 days kasi kailangan niyang bumalik sa trabaho ulit kasi 'di ba, alam mo naman, kailangan magbayad ng mga babayarin, 'di ba? So, mabilis na araw yung 7 araw na magkasama kami. Pero syempre nakakasad na maging malayo naman kami sa isa't isa. So back to LDR kami ulit. Until
wala pa yung ano, wala pang ano yung relasyon namin. Jowa pa rin, ganun. Wala pang level up. Sabi, wala pang level. So, nakakalungkot na ano, back to LDR ulit. Pero sabi ko na talaga, ito na talaga yung ano, yung tao na para sa akin. Nagano na talaga ako. Kasi yan na yung ano, yung sagot ng Panginoon na dati ko pang hinihiling, pinag-pray. So, after that, nung January until back to LDR ulit, mga ilang buwan na nag-uusap, nagbi-video ko, nagme-message, he decided to go back to the Philippines for the second time. I was like, hala, shock. Sabi ko, hala, ang haba ng hair. Ang haba ng hair ko. Sabi ko, ang ganda-ganda ko naman talaga. Sabi ko, Diyos ko pa. Sabi ko, hala, parang na-amaze ako how he loves me. How he sacrifice everything para lang makita ako in person, you know, mag-enjoy kami ulit kahit we're like 8,000 miles away to each other. Sabi ko, wala na. Ito na talaga. And then, December 19, 2023, he came back in the Philippines and sinundo naman namin siya ulit with my mother and my brother. So, December 19, 2023, our second meeting. So, nagdiretso kami sa hotel. And then, December 20, pumunta kami sa bahay. Tapos, may lunch date with one of my friend na meron ding partner husband. Nag-lunch. So, before kami mag-lunch, umuwi kami sa bahay, you know, so that he can meet my mga kapatid ko, tapos yung mga tita ko, tito ko. And then, that was the day that he proposed to me sa bahay. Kasi hindi siya into public, ganun. So, nag-propose siya, and then that was the best moments of my life, yung mag-propose yung mahal ko, ganun. Yung tao na willing mag-sacrifice ng mga bagay para lang, para sa akin. Yung lahat gagawin niya kasi 'di ba mahal ka niya. So, parang iiyak ako kasi to remember the memories na long distance kami until I get here in the US. Nakaka-amaze na yung pagmamahal namin sa isa't isa is over talaga. Like, hindi mo siya ina-expect. Yung relasyon namin, we never expected this. We never, yung alam mo yun, yung feeling na hindi mo siya in-expect na makilala. Ganun. Yung magiging kayo. Na, that you will be together for good after ng long distance. So, after he proposed to me, so, and of course I said yes, nakita ko sa kanya yung yung totoong parang iyak ako. Yung wala ka nang hinihingi pa sa isang lalaki. Yung parang nasa kanya na lahat. So, iyak talaga ako. Kasi I'm so grateful. Yeah, iyak. Iniyak. I'm so grateful that I met my husband. And I'm so happy, siya, like, tears of joy na nakilala ko yung asawa ko. Kasi, I never expected him in my life. And I was so blessed na nakilala ko yung asawa ko. That I could never ask for more. Iyak ako kasi I remember all of, yung mga bagay na ginawa niya sa relasyon namin, sa akin. So, yun na nga. So, I'm so sorry for being emotional to this video. Hindi ko talaga mapipigilan yung emosyon ko kapag nare-remember ko tapos pinag-uusapan.
So, December 20, 2023, dun siya nag-propose sa bahay na sa DS. And the next week na nandun pa siya sa Pilipinas kasi 18 days siya doon nagstay. Tapos, we had our engagement party sa province, sa Guimaras. And, nag-enjoy kami sa engagement party namin. So, lahat ng mga pinsan ko, yung mga kapatid ko, tapos yung mga kapatid ng papa ko, tapos mga tita ko, nandun. Tapos yung kapatid ni mama, nandun din. So, nag-enjoy kami sa engagement party. Tapos, of course, nag-enjoy din ako kasi, di ba, kapag babae may mga engagement party, that is the biggest thing as a woman, yung may mga engagement party. So, that's our love story. Bumalik siya sa US, January 5th. Nag-aano kami, nagpa-process for my visa din. So, I can get to the US. Nandito na ako sa US and we're happily married. And, as a husband and wife, you know. So, I'm really thankful sa mga bagay na there was like unexpected relationship. Unexpected meeting naming dalawa. Hoy, alam niyo yun, yung hindi mo siya ine-expect, siya pa yung makakatuluyan mo. Yung alam mo, yung hindi ka crush ng crush mo. Gets niyo yung yung pinapoint out. Yung kung sino pa yung hindi mo ine-expect sa buhay mo, yung hindi mo ine-expect na mamahalin ka, siya pa yung makakatuluyan mo for good, for happiness, you know. So, that was our love story, and we're gonna talk about, the next video about how I get here in the US. Kung sino man yung gustong malaman kung paano ako nakadating dito sa US, we're gonna make that a new video. And I hope you enjoy this video, guys. And have a good day, everyone.